Naging mabusisi ang pagsalakay naman o pagtalakay ng Senado sa usaping pang-agrikultura, kung saan inusa nila ang mga hakbangin ng DA para palakasin ang food security ng bansa, tulad na lang ng pagtiyak sa kalidad ng mga bigas. Ang detalye namin sa sentro ng balita ni Vel Custodio. Tinalakay sa Senate hearing ng Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform kung posible kayang itaas na ang taripa sa Oktubre. Kung babalikan, matapos tumaas ang nasa $700 per metric tons ang presyo ng bigas sa world market noong nakaraang taon. Ito ang nag-udyok kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang lagdaan ang Executive Order 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa mula sa dating 35% upang hindi na sumipa pa ang presyo ng imported rice sa lokal na merkado. Pero ngayong taon, bagamat bumaba na sa mahigit $300 per metric ton sa pandaigdigang merkado, nananatiling mababa ang taripa. Kaya nagiging mura ang landed cost ng imported rice na nakakapagdulot ng pagkalugi sa lokal na magsasaka. Ayon sa DA, pag-aaralan muna nila ito. Mr. Chair, basically, yung nag-meeting kami sa when we were in India, the decision was, the immediate solution was, short-term solution is to stop importation on September 1. No issuance of SBS, I see, for 60 days. Then, with some economic managers that were present, the idea is to watch muna after a month epekto, then to keep an open mind pa rin sa adjustment in tariff. Meron din option din na pag-usapan na dagdagan yung stoppage, maybe longer yung stoppage. Inosisa rin sa komite ang 30 billion proposed budget para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF. Mahigit 10 bilyon pa lang kasi ang koleksyon mula sa taripa ng imported rice batay sa huling tala noong July. Pero paglilinaw ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 30 bilyong piso ang itinalagang proposed budget para sa RCEF batay sa unang pag-amyenda sa rice tarification law noong nakaraang taon. The agreement during the time that the new RTL law was previously amended, the economic managers also promised na kung ano man kakulangan ng 30 billion sa koleksyon ay pupunuin ng ating DOF and Treasury ng National Fund. Pero sabi naman ni Senator Amy Marcos na sana paabutin man lang sa 15 to 20 billion ang koleksyon kung 30 billion pesos ang nasa proposed budget. Kwestiyon din ng senadora ang delayed na abono at binhi. Sagot ng kalihim, nabawasan kasi ng 10 bilyong piso ang pondo sa rice program sa 2025 General Appropriations Act mula sa inaasahang 30 billion pesos. Kaya nakipagpulong ang DA kay Pangulong Marcos Jr. upang magawan ito ng paraan. January 2 mismo, tinawagan ko si ang ating presidente. Sabi ko, nako, ano nangyari dito? Yung 30 billion sa rice program na traditionally binibigay sa ng BICAM, nawala yung 10 billion. So delayed na lahat ng procurement namin for the whole year, at least 1/3, no? Clearly, no? Nakuha lang, buti na lang si Presidente talagang ating champion natin dito sa ating mga magsasaka, at sinabi niya sa akin ng January pa na, sige, meeting tayo, gawa natin ng paraan. So ngayon, pero ngayon lang namin nakuha yung last week lang namin nakuha yung 8.8 billion na kulang. At meron pa natitirang halos 1 billion na kulang. So talagang that is one major reason of delay. Wala nang funding man. Medyo makakahabol pa. Hindi ba pwedeng ibigay na lang yan? Kasi yung fuel subsidies ninyo, hindi ninyo ma-distribute. Yung fertilizers don't come on time. The Secretary has all kinds of problems procuring quality seed. Ang daing issue. Ano kaya, bigay na lang ninyo ng cash? Or if I may add, kasi may mga proposal, halimbawa, na yung fertilizer support, cash din. Ayoko nung nagbibigay ng fertilizer or seeds. I'd rather give the money sa buying price, sa presyo, sa support price ng palay. Kasi based on production yan eh. If they will produce more, they get more. Diba? Yung fertilizer or cash, nakakatakot sa pagbigay natin ng cash, Mr. Chair, baka naman di naman bili ng fertilizer or bilhin.
Tinalakay din sa paglinig ang reklamo patungkol sa iba't ibang kalidad ng binhi. Dahil kahit high-yielding ang rice varieties, kung pangit ang kalidad, mababa ang demand dito. Bilang solusyon, naghahanap na ang Phil Rice ng kaparehong variant ng Vietnam rice upang tumapat sa kalidad ng bigas nito. Humihiling din ang kalihim ng karagdagang legislative support para sa modernisasyon ng sektor ng agrikultura mula sa irigasyon, logistics hanggang sa market. Nais ang DA na pataasin ang investment sa agrikultura para makamit ang self-sufficiency at food security. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.